Boss, pwede magtanong, saan po ba dito yung malapit na bus terminal? Boss, dyan lang po sa kanan. Pasensya na, ilang beses ka na napahamak dahil sa pagligtas mo sa akin. Gusto ko lang pakita sa'yo na hindi ako makasarili tulad ng iniisip mo. Kaya ko rin mabuhay para sa iba. Para sa'yo. Na sana kahit papano, nakabawi na ako sa'yo. Sa mga kasalanan ko sa'yo. Arthur, nasan ka? Kamusta si Celine? Bettina, ligtas na si Celine. Kasama niya sila Harit Pakoy. Pupunta silang ospital. Ako pa uwi na ako dyan. Thank God! Thank God! Ligtas ang ate niyo! Celine, buti walang masamang nangyari sa'yo. Please, huwag ka na maglalayas, ha? Huwag mo na kaming iiwan. Sorry, Mama, na naglayas ako. Hindi ko ulitin yon. Please, ngayon kasama ko na kayo ulit. Mahal na mahal kita, Mami. Mahal na mahal kita, anak. Sinusumpa ko, Celine. Dadating din ang araw na hindi si Bettina ang tatawagin mong mami, kundi ako. Ako ang tunay mong ina. Alam mo, Mami, kung di dumating si Daddy, malamang na-rape na ako ngayon. Mga hayop talagang dumukot sa'yo eh. Mami, ang dami ko lang naranasan sa mga masasamang tao. Pero doon lang talaga sa lalaki yun ako natakot. Buti na lang anak, nakaiwas ka. Kung hindi, mas malala yung mga injuries mo. Mami, hindi ako umiwas. Hinarangan niya yung bala. Si Tita Josephine. Alam mo, ang tapang mo ha. Ikaw mismo pa yung humarang mo sa bala para iligtas yung ibang tao. Kung hindi si Celine yun, hindi ko gagawin yun. Dati, ako ay napapahirap dun sa pamilya ni Celine, yung mga buwana. Ako naman yung pinahirapan ng gusto. Nararamdaman ko, kahit ayaw pa aminin ni Celine sa sarili niya, mas naging malapit kami. Gusto ko magpasalamat sa inyo naman pala. Sila lang at nahanap niyo sa amin nila. Hindi na naman kaming dalawa yung tumulong lang sa'yo eh. Pati yung daddy mo. Pati mami at mga kapatid mo. Pinagdasal ka nila para ligtas ka. Maswerte talaga ako. Marami nagmamalasakit sa akin. Promise, di ka na maglalayas. Promise nga. Hindi na ako magpapadala sa sama ng loob. I know better now. Mas masakit pa lang malayo sa kanila. Sa inyo. Promise na ko, Alice. Ako'y gusto mo pa. Nasaan ka na? Kailangan kita. Kung pwede lang ulitin dati nating damdamin. Ikaw ay ang nakapin ko. Okay na siya for now, pati si Bagyo. Ito ang reseta niya, Bettina. Ay, Sige na, magpapaalam muna ako kay Maring Marisa. sige po. Thank you po. Bettina, dito na muna ako. Mas mabuti naman nagbabantay kay Celine. Papunta na rin naman ako sa kanya eh. Gusto ko lang kitang kamustahin at kukuha rin ako ng mga gamit. Arthur, thank you ah. Hindi kasi birong humarap sa mga kriminal ng ganun eh. I made a promise na ibabalik ko sa'yo si Celine. Yun lang ang ginawa ko. Maraming salamat talaga. Alam ko, lagi kong tinitingnan na lang yung kamalian mo eh. Pero dahil sa ginawa mo, kahit pa paano bumalik yung tiwala ko sa'yo. Thank you, Bettina. Can we move past this? Buhayin ulit natin ang pamilya natin. Look, wala namang gugulo sa atin. Arthur, nandyan pa rin si Josephine. Nandyan pa rin siya. Makukuha mo na kaya yung loob ni Celine? Eh, paano yung pamilya niya, sina Bettina? Papayag ba yun na mapunta sa'yo si Celine? Pakialam ko sa kanila. Pag nag-desisyon na si Celine, wala na sila magagawa. Sa totoo lang, mas may karapatan ako
Ako yung tunay niyang ina. Sa tingin mo, sasama sa'yo ang kusa si Celine kahit masaktan yung pamilya niya? Ano kaya kung kuhanin mo muna yung loob ng pamilya niya sila Bettina? Good luck na lang sa'yo kung mapatawad ka. Huwag mo na siyang isipin, Bettina. Mahina siya. After what happened to her, magdadalawang isip yun bago pa tayong guluhin. Hindi niya na mababawi si Celine sa atin. Pero paano kung nakuha niya na yung loob ni Celine? Anes, halika dito. Papagawa ko sa'yo. Ano naman yan? Ano naman binabalak mo? Edwin! Edwin, sasama ka ba? Kawawa naman kasi si Pakoy at saka si Harry doon. Kailangan niya ng karelyebo. Mami, sandali lang. Ma'am Bettina, may bisita po kayo? Ah, sino? Si Venice po. Anong ginagawa mo dito? Wala akong masamang intensyon. Nagpunta ako para ibigay lang to sa'yo. Pinapasoli ni Josephine yung hiningi niya before sa inyo. Miss mo na ba yung ampun mo? Dahil miss na miss ka na niya. Ibalik mo sa akin yung anak ko! Wala naman akong planong kupkupin siya kung gusto niyo siyang makitang humihinga pa. Magbayad kayo 50 million pesos. Josephine, nagbibiro ka ba? Ang laking halaga nun! Kunin mo na. Sa inyo naman yan eh. Di kung ayaw mo, akin na lang. Salamat. Pero hindi ko maintindihan. Bakit niya isusoli to sa amin? Alam mo ba yung klase ng pananakot na ginawa niya para makuha lang tong perang to? Eh, baka naman pagkatapos ng mga nangyari, gusto niya na makipag-ayos sa'yo. Makipag-ayos? Pero tama lang naman na ibalik niya to eh. Dahil Venice, hindi naman sa amin tong perang to. Buti naman natauhan siya. So, ang ibig sabihin ba niyan, okay na kayo? Okay na kami. So, I'll see you tomorrow. Would you like to come in? Nightcap? Natin kay Darling. Kasi, hindi ka naman talaga niya tunay na anak. Something that mahal ako na nanay ko at mahal ko rin siya. Surprise, Bettina. Nakakainis ka. Kasi inaagaw mo ang lahat ng mahal ko. Akong mahal ni Arthur. Kami ng mga anak ko. Mahal naman ko si Arthur. Parang awa mo na. Set him free! Inagaw niya yung asawa ko. Sinaktan niya yung mga anak ko. Gusto niya akong ipapatay? No. Hindi kami magiging okay.
Dahil ang dapat sa kanya, pagbayaran niya lahat ng ginawa niya sa amin. Anong ibig mo sabihin? Kakasuhan pa rin nila ako? Ipapakulong pa rin nila ako? Ang kapal naman ng mukha niya. Alam mo, dapat hindi mo nalang dinalik yung pera. Jo, easy ka lang. Relax ka lang, ha? Relax ka lang. Huwag mong galitin yan sarili mo. Ano ka ba naman? Pinabalita ko lang naman sa'yo kung ano yung sinabi niya. Feliz, ayokong makulong. Magkakalayo lang kami ni Celine. Si Bettina yung kikilalanin niyang nanay. Ayoko yun. Kailangan kasama ko yung anak ko. Alam mo, kung di sila madaan sa pakiusapan, paglalaban ko yung karapatan ko. Paglalaban ko yung karapatan ko, makasama ko lang anak ko. Relax ka lang. Relax ka lang. Tita, babalik din po ako mamaya para may karelyebo din po kayo dito. Ako, salamat Tsaka, salamat talaga sa pagligtas sa anak ko. Pare-parehas naman tayo nagmamahal kay Celine. Thank you talaga. Sandali, bago kayo umalis, tawagan ko lang si Edwin kung pabalik na siya dito, ha? Dali lang. Sinabi mo talaga sa harapan ko na mahal mo pala girlfriend ko, ah. Parang naman hindi mo alam yan. Yan ang magagawa ko. Ikaw pinili niya. Nire-respeto ko yun. Hindi naman ako nandito para manggulo eh. Gusto ko lang naman tumulong. Naintindihan kita, pre. Siguro, kung di tayo nagmahal ng isang babae, pwede tayo magkatropa ngayon. Sayang. Hindi naman pwedeng dalawa tayong boyfriend niya. Pwede siguro dalawang nanay. Mahirap yung pag-aawayin siya ni Tita Bettina and Josephine Celine. Alam mo kung mahal talaga nila si Celine. Gagawin nila ang lahat para mapasaya siya. Para sa ikabubuti niya. Hindi yung para sa sariling interes lang. Mommy? Ay, anak, I'm here. Sinap ako'y umalis na muna, ha? O nga pala, I have good news. Sabi ng doktor, pag okay lahat ng results mo, baka pwede ka na nilang i-discharge. Makakauwi ka na ng bahay. Buti naman. Ay, gusto ko na umuwi. Mami, may balita ka ba sa lagay ni Tita Josephine? Nandito din daw siya pero hindi ko siya masilip eh. Anak, bakit ba iniintindi mo pa yung babaeng yun? Mami, she saved my life. Siya rin ang sumira nito. Hindi lang ng buhay mo, buhay ng daddy mo, buhay ko, buhay namin ng mga kapatid mo. I know, Mami. Okay, hindi ko naman nakakalimutan yun. Anyway, anak, sige. To answer your question, nandito nga si Josephine. At ang balita ko, mukhang matatagalan siya dito. So I was thinking, ipa-hospital arrest na lang siya. What? Mami, gagawin mo yun sa kanya? Hindi ba pwedeng hintayin muna natin gumaling siya? Anak, sa kulungan rin naman siya pupunta eh. Ganon din yun. At least,
ngayon, maumpisahan na hindi niyo magugulo yung pamilya natin. Okay, kung walang difference, di pwedeng i-delay na lang natin. Hintayin lang natin na makarecover siya. Kasi mami, hindi talaga biro yung pinagdaanan namin sa mga kidnapper na yun. Hintayin lang natin makarecover siya. Please, mami, nakikiusap ako. O sige anak, para sa'yo. Thank you. Alam mo, sabi sa akin ni Mama, nagpaluto daw siya ng masarap na food para sa'yo. Mabuti naman, mami, kasi ang lasa yung mga pagkain dito. I know, I don't like hospital food also. Vanessa? Celine, buti naman at makakauwi ka na. Oo nga eh. Nandiyan pa rin si Tita Josephine. Mami, pwede ba ako magpaalam sa kanya? Okay lang, Mami, kung ayaw mo. Hindi. Sige, Celine. I don't mind. Maghintay na lang kami dito, ha? Okay. Ikaw pumatay sa kapatid ko? Lulukoy mo ba kami? Ano? Celine, akala ko hindi ko na ako dadalawin. Actually, tapalis na ako. Kaka-discharge lang sa akin kanina. Uuwi ka na ba kay Lauren? Hindi po. Uwi na po ako sa pamilya ko. Actually, dumaan lang po ako dito para magpaalam. At magpasalamat ulit. Halos lahat po ng injury niyo dahil sa akin eh. Dahil niligtas niyo po ako. Naiiyak nga po ako kasi ako paalis na pero kaya nandito pa rin. Mas gusto ko na to. Kasi ikaw yung nakaratay. Tita, huwag niyo naman po sabihin yan. Sige, pagaling po kayo. Nasaan ka na? Hinahanap kita. Kung pwede lang ipilit na ako'y gusto mo pa. Nasaan ka na? Kailangan kita.
Binibilog lang niya si Celine. Nagpapaawa siya. Tapos ang ginagamit niyang leverage, yung pagligtas niya kay Celine. Hindi ko na alam ang gagawin ko eh. Bettina, hindi niya gagawin yon. Hindi makakalimutan ni Celine lahat ng kasamaan na ginawa ni Josephine sa mga kapatid niya. Pero Arthur, alam na ni Celine na siya ang tunay niyang ina. Siya ang nagluwal kay Celine. Magkadugo talaga sila. Ano naman laban ko doon? Iniluwal lang siya ni Josephine. Pero ikaw nagpalaki kay Celine. Look, Bettina, siguro nga, maaawa siya kay Josephine. Pero mas malaking sakripisyong ginawa mo sa pagpapalaki kay Celine. Yun ang importante. At kung ano si Celine ngayon, dahil yan sa pagpapalaki mo sa kanya. Hindi ko alam ang gagawin ko, Arthur. Hindi ko alam. Natatakot lang ako kasi baka gamitin siya ni Josephine para manghimasok sa buhay natin. Kaya nga, Bettina, ipakulong na natin si Josephine. Huwag na natin patagalin. Habang tumatagal pa, binibigyan pa natin ng pagkakataon si Josephine na guluhin ang pamilya natin. Ipakulong na natin siya. Jo, gusto mong kumain? Eto, gusto mo pagbalat kita ng orange? Jo? 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 Gusto ko. Jo? Jo? Ano nangyari sa'yo? Kevin? Kung kailan tayo nag-iusap sa tayo pinagtatagpo. Sana. Yeah, I'm okay. Ikaw? O yun, si Atay. Kasama ko. Hindi pa nga umuupa ang side effects sa katawan ko ng chemo. Sumisira ka na sa usapan natin. Aksidente lang ito nangyari. Fine. I trust you. Pero itong babaeng to, I'm sure sinadya niyang makita kayo. Ang sakit pala, no, Mama? Yung tinuring mong anak, yung minahal mo na parang sa'yo. Nagmamahal ng ibang ina. Ganun talaga, anak. Kapag kadugo mo, kahit gaano kalaki ang atraso, hindi mo matitiis. Pero kayo, Mama, natiis niyo ko, di ba? Di ba bumigay din ako? Nandito ka na, magkasama na tayo. Nagkapatawaran dahil magkadugo tayo. Ano nga ang laban ko ngayon doon? Nagkaroon ng internal bleeding ng ating pasyente dahil sa mga bugbog na tinamo niya sa kanyang buong katawan. Ito yung tinatawag nating blunt trauma. Kailangan natin ng dugo na maisasalin sa kanya dahil kung hindi, makaya nang ikamatay nito. Wala ba sa blood bank niyo? Unfortunately, kulang na yung type B positive. Pwede mo sigurong kontakin yung mga kamag-anak niya para makapagbigay sila ng dugo. Celine, si Vanesto, kailangan ka ni Josephine. Critical ang kondisyon niya eh. Kailangan niya ng dugo. At ikaw na lang malalapitan kung kamag-anak niya. Please, Celine. Kailangan ka ni Josephine. Kailangan ka ng nanay mo. Pumunta ka na dito, please.